Magandang umaga mga kasabong. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong, isasakutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, nagparating ako ng mga imported na manok last April. At ito ang nangyari sa akin, no? Yung dalawa namatay. Yung dalawa hanggang ngayon ay hindi pa po nagre-recover. Tulungan nyo naman po ako kung ano ang dapat kong gawin sa susunod na mag-import ako ng mga manok. Okay mga kasabong ha, itong sasabihin ko na solusyon sa kanya at mga dapat niyang gawin ay hindi lamang angkop sa inyong mga darating na imported na manok. Pwede nyo rin itong i-apply doon sa mga manok na binili ninyo dito mismo sa ating bansa pero galing naman sa medyo malayo-layong probinsya. Okay mga kasabong, natural lang naman na may mga nangyayaring ganyan, lalo na pagka baguhan pa lamang kayo sa pagpaparating ng mga manok. Pero ito ang mga alam ko na makakatulong sa inyo sa susunod na magpaparating kayo ng manok galing sa malalayong lugar, lalong-lalo na kung galing yan sa Amerika. Okay, number 1 mga kasabong ay yung panahon kung kailan nyo pinaparating ang inyong mga imported na manok. Kasi mga kasabong, kung kayo ay nagpaparating, kung kailan napakainit na ang panahon dito sa atin, like for example, last March, April, and May, grabe ang init dito sa Cebu. At nagkataon na may parating din ako last April, 14 na ulo yun. And mga kasabong, I had to call like 4 of them, and yung iba ay matagal bago naka-recover, no? So, normal din naman minsan mga kasabong na pag nagpaparating kayo ng mga imported, hindi naman talaga lahat yan magre-recover. Kasi nga, malayong pinanggalingan lugar, iba yung klima, iba yung pagkain, iba yung tubig. So, napakalaking adjustment. So, hindi naman talaga lahat ay magre-recover. Pero, makakatulong mga kasabong kung magpaparating kayo kung kailan pinakamaganda at mainam ang klima dito sa ating bansa. Like for example, in my experience mga kasabong, yung mga dumarating ko sa mga months ng November, December, January, up to February, ay napakabilis mag-recover. Kasi pagdating nila dito sa atin, ay medyo katamtaman at malamig pa ang panahon. Pero pag nagparating kayo kung kailan kasagsagan ng kainitan or summer months, dyan sila magkakaproblema kasi galing nga sila sa malamig na bansa tapos mabibigla sa sobrang init dito sa atin. So piliin nyo ang panahon kung kailan kayo nagpaparating ng inyong mga manok. Okay mga kasabong, pangalawa na pwede ninyong gawin mga kasabong ay ang pagbabakuna sa mga manok na darating galing sa ibang bansa o ibang lugar. Kasi kalimitan naman sa ating mga kaibigang Amerikano sa ibang bansa ay hindi kumpleto ang pagbabakuna. Hindi lahat ng breeder doon ay nagbabakuna, no? So, pagdating nila dito sa ating bansa, mga kasabong, number 1 na gawin ninyo is i-bacterial flushing nyo muna ng broad spectrum antibiotic ang inyong mga imported na manok, no? So, kailangan dumaan muna yan ng light bacterial flushing kasi magkakasama sila sa ibang manok na dumating dito sa Pilipinas dahil dadaan pa yan sa mga shipper at saka broker. So, first, make sure na wala silang bacterial infections. Then, saka ninyo ibigay mga kasabong yung inyong bakuna, specifically yung NCD or Newcastle Disease Vaccine at yung inyong Fowlpox Vaccine or yung sa bulutong. Kasi mga kasabong, in our experience, kagaya ng mga ibang breeder din na nag-i-import kagaya ko, yung dalawang sakit na yan, ang number 1, pumapatay ng mga imported na manok. Yung NCD or peste or yung Fowlpox or bulutong. And number 3 mga kasabong ay mag-ingat kayo sa tubig. Kasi mga kasabong, ibang-iba yung tubig nila doon sa Amerika kumpara dito sa atin. Lalong-lalo na kung syudad ang inyong farm na ang tubig ay nanggagaling sa mga hindi masyado pagkakatiwala ang pinanggagalingan ng tubig, no? Or mataas ang chlorine content or di kaya naman hindi na-filter tapos well lamang yung tubig or galing sa deep well na hindi na-filter ng maayos. So baka may mga
bacterial contamination through the water at dyan maraming nasisirang imported na manok. So yung iba nga nating mga kaibigan na mga Amerikano, pag dumating ang manok dito sa Pilipinas, ay hindi muna nila binibiglang painumin kung anong tubig meron sila sa farm at inuunti-unting i-adjust, kaya bumibili pa sila ng mga distilled water at saka mineral water. Kung wala naman kayong kakayahan bumili ng ganyan mga kasabong, ay maglagay kayo ng maraming probiotic soluble sa inyong tubig para matulungan ang kanilang intestinal system na labanan ang bad bacteria, kasi maraming good bacteria na nanggagaling sa probiotics na makakatulong na hindi masira ang kanilang intestinal system. Or else baka tamaan sila ng mga intestinal diseases kagaya ng cholera na napakabilis din pumatay ng mga imported na manok o yung mga manok na galing sa malalayong lugar dito sa atin sa Pilipinas. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayon mga kasabong ay malapit na ang ating Batch 50 or Golden Batch ng RA Superfly Cacking Masterclass. Dito pa rin yan sa atin sa resort sa Cebu on July 27 and 28. So sana makarating kayo sa ating Golden Batch. At doon naman sa mga hindi makakarating, nandyan pa rin naman ang ating online masterclass, 12 hours of everything that you need to know. From reading, rearing, selection, maintenance, preconditioning, conditioning, up to pointing, gaffing, and troubleshooting. Sa madaling salita mga kasabong, lahat ng kailangang malaman para maging isang ganap na kampiyon ay matututunan nyo sa Masterclass. Cutting Edge, #1.